Nagkulay kahelo orange ang paligid ng Kirkuk, Iraq dahil yan sa makapal na alikabok o dust storm. Halos 100 ang naiulat na nakaranas ng hirap sa paghinga dahil dyan. Apektado rin ng dust storm ang ilang rehiyon sa Iraq. Naging pahirapan din ang biyahe ng mga motorista dahil halos nag-zero visibility sa kalsada. Mga kapuso, pwede na bisitahin ang website ng GMA Integrated News para sa latest na balita at impormasyon tungkol sa eleksyon 2025. I-search sa inyong web browser ang election2025.ph. Nariyan ang mga update mula sa COMELEC at impormasyon tungkol sa mga kandidato. Pwede rin balikan ang mga debate para mapag-aralan ang mga platapormang isinusulong ng mga kandidato. Meron ding iba't ibang gabay at paalala sa mga botante, pati ang latest sa bilangan ng boto at iba pang update sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Ito ang GMA Regional TV News. Ngayong papalapit ang eleksyon 2025, nagpakalat ng dagdag na tauhan ng Philippine Army at Philippine National Police sa Mangaldan, Pangasinan. 50 pulis ang inatasang magbantay sa mga voting precinct at sa mga gagamiting automated counting machines o ACM kapag naipadala na ang mga ito. Katuwang naman ang mga sundalo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mangaldan na nasa Yellow Category Area of Concern. Ayon sa COMELEC, Yellow Category ang isang lugar kapag may naitalang election-related incident sa nakalipas na 2 eleksyon o kaya ay may matinding away politika. Sa Davao City naman, naipadala na sa ilang voting centers ang mga gagamiting ACM para sa final testing and sealing ngayong araw. Ang mga ACM naman na gagamitin sa malalayong barangay, dinala muna sa sentro ng lungsod. Itutuloy ang delivery ng mga makina kapag tapos na ang final testing and sealing. Avisala Encantadex, hindi lang ang 2016 Sangres ang magbabalik sa Encantadia Chronicles Sangre. Sige, Ate Aubrey, sa'yo ko na i-confirm. Yes, makikita niyo po ako dyan sa Sangre. Nag-taping ako, kasama ko yung mga dating Sangre, si Kylie, si Gabby. It's confirmed! Rama Ibrahim is back in the series. Kaya naman dapat abangan kung anong twist ang hatid niya sa series. 2016 nang gampanan ni Ruru ang role ni Ibarro at Ibrahim. Siya ang love interest ni Alena, played by Gabby Garcia, at ni Amihan, played by Kylie Padilla. At health update na rin kay Ruru. Almost fully recovered na raw siya sa tinamong hamstring injury habang nasa taping ng Lolong, Pangil ng Maynila. Mas nakakalakad na raw siya ngayon ng maayos at mas nakakakilos sa fight scenes. Asahan anya ang mas pinaigting na aksyon sa series. Ikinuwento ng nagreklamo laban kay Congressman Paulo Duterte na si Cristone John Patriacion sa GMA Integrated News ang pinag-ugatan ng mani pananakit at pagbabanta sa kanya ng kongresista. Natagalan daw siya mag-hire ng reklamo para kumalap ng ebidensya. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking nakapolo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Cristone John Patriacion. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila, kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23.
Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag nga yun, boss, yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman itinanggi ni Congressman Paulo Duterte ang video. Bakit ibinibintang ito sa administrasyon? Mas mainam daw na sagutin na lang ni Congressman Duterte ang reklamong pananakit laban sa kanya. Sagot yan ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na paninira ng administrasyon ang naturang reklamo sa kanyang kapatid. Good vibes for today ang hatid ng isang golden retriever sa Albay. Ang aso nag-action star, makaiwas lang sa lambing. Aba, bakit naman? Shadow kiss tita ni. Ay, kiss mo. Simbilis ng anino kumakailag sa halik ang asong si Shadow. Mukhang wala yata sa mood para sa affection ng kanyang tita ni. Hindi naman daw maarte o laway conscious ang golden retriever. Ang say ni fur mom, no to kisses ang alaga dahil walang pasalubong na chicken si tita. Ano naman pala Kinabukasan, nag-promise ang fur tita na mag-uuwi na ng paboritong treat. Kaya itong si Shadow for the go ng mahalikan. Ang kulitan video, more than 600,000 na ang views. Ay naman pala talaga alam mo naman ang ano. Trending! Ay talaga namang ang mga pet. Pag meron kang treat sa kanila, ay talaga very sila. Nagtampo Ngayon lang ako nakakita na magtatampo pag walang treat. No? Usually hindi nila pinapansin matampuhin pala to si Shadow. Matampuhin Tingnan mo naman kung makaiwas naman. Makaiwas ganap. Nako, wagas. Ang pag-iwas, Dapat merong follow-up video. Pag nabigyan na ng treat, anong gagawin? Kung mapapakis, talagang ayaw niya. Ayaw niya talaga, sobra yung pagkakaiwas niya, di ba? Yung ganyan, aalis na lang. Hindi lang siya makawala sa pagkakayakap sa kanya, no? Pero nasa upuan? Tama kaya, sweet din kasi siya talaga. Yan na ba yung Pag ganyan follow-up video? nagtatampo. Ito na yung video, may chika na. Ayan, Mukha mabait nga, naman. May chika na, kaya nagpakis na siya. Ang galing. Hintayin namin yung follow-up video niya, na. Samantala, mainit-init na balita, opisyal na pong idineklara ng Malacanang na holiday sa May 12, araw ng eleksyon. Inununsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ngayong araw daw maglalabas ng proklamasyon ang Malacanang. Hiniling ito ng Commission on Elections para makaboto sa Lunes ang milyon-milyong botante. Mahigit 68 million registered voters ang inaasahang boboto sa Lunes.